Magandang araw mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Ngayon, may isa tayong napapanahong balita na kailangan nating pag-usapan. Ito ay tungkol sa kontrobersyal na isyu sa pag-aari ng YouTube channel ng Itbulaga. Ano nga ba ang mga kaganapan dito? Tara, alamin natin. Una sa lahat, ipinaliwanag ng Tape Incorporated ang kanilang panig ukol sa alegasyon na kanilang pag-aari ang YouTube channel ng Itbulaga. Ayon sa kanila, walang katotohanan ang mga akusasyon na ito. Para mas maintindihan ang kanilang panig, pinanood nila sa atin kung paano nila nakuha ang nasabing channel. Matapos ang mga negatibong komento mula sa publiko at mga host ng Itbulaga, pati na rin ang mga tagapagtatag ng television production o Tape Inc., nagsalita na ang mga abogado nila. Itinanggi nila ang anumang alegasyon ukol sa pag-aari ng channel na ito, ng legendary trio na sina Tito Vic at Joey. Ayon kay Attorney Maggie Abraham Garduque, walang batayan para isauli ng Tape Inc., ang Itbulaga YouTube channel, na mayroong 5 milyong subscribers. Ayon pa sa kanila, sila ay nagmamay-ari nito at nag-abiso lamang sila sa YouTube, na ipa-restore ito matapos ang isang insidente. Sa kabila ng mga alegasyon, may mga empleyado ng Tape Inc., na nagpahayag na ang may-ari ng channel ay hiniling na lamang ang recovery nito mula sa YouTube. Bukod dito, ang bangko na konektado sa channel ay pag-aari rin ng Tape Inc. Pahayag pa ni Attorney Abraham Garduque, hindi kailanman nagkaroon ng krimen ng cybercrime, sapagkat ang may-ari ng account ay nakipagtulungan sa YouTube para baguhin ang email at password, at ang bagong contact person ay itinalaga ng kumpanya. Ayon sa kanila, ang taong gumawa ng account ay isang empleyado ng Tape Inc., at ginawa ito sa pangalan ng kumpanya. Handa ang Tape Inc. na ipakita ang mga opisyal na resibo mula sa YouTube, na nagpapatunay na sila ang gumastos para sa paggawa ng account. Gayun din, ang bank accounting na konektado sa YouTube account ay pag-aari rin ng Tape Inc. Gayunpaman, ang kampo ng TVJ ay nagpahayag na kanilang plano na gawing legal ang kanilang aksyon, upang mabawi ang nasabing YouTube channel. Ipinunto rin nila na ang mga nakaraang episode na ina-upload sa channel ay mayroong copyright na pag-aari ng TVJ. Sa kasalukuyan, mukhang mas lumalalim pa ang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig, hanggang sa hindi nila mabawi ang kinakailangan nila. Ang bawat isa sa kanila ay hindi nag-aatubiling ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa trademark at copyright. Mga idol, ito ang ating nakuha na source mula sa mga pahayag ng mga partido ukol sa isyong ito. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!